May isang pamahiin sa barangay ng San Vicente. Tahimik na baryo malapit sa lumang sementeryo at sa tulay na halos hindi na tinatamaan ng araw dahil sa makakapal na punong nakayuko sa ibabaw nito. Bawal sumipol sa gabi. Hindi ito biro ng matatanda. Hindi rin ito simpleng pananakot sa mga bata. Sinasabi nila, kapag may sumagot sa sipol mo, huwag mo nang ulitin. Si Liza, 18 taong gulang, bagong lipat mula Maynila. Lumaki siya sa ingay ng jeep, busina, at kapitbahay na nag-aaway tuwing madaling araw. Para sa kanya, ang probinsya ay pahinga, tahimik, presko, at simple. Wala siyang pakialam sa pamahiin. Ang lilipatan niyang bahay ay dating pagmamay-ari ng tiyahin niyang namatay 2 taon nang nakaraan. Walang malinaw na dahilan ng pagkamatay. Bigla lang, sabi ng nanay niya. Pagdating niya, may kakaibang pakiramdam agad sa bakuran. Hindi ito yung tipong horror movie na may gumagalaw na bagay. Mas banayad. Mas mabagal ang hangin. Parang may naghihintay. Sa unang gabi, habang nag-aayos siya ng gamit, may nakita siyang maliit na papel sa loob ng lumang mesa. Nakalagay na halos kupas na. Huwag kang sasagot kapag may sumipol. Wala namang nakalagay kung sino ang nagsulat. Walang paliwanag. Natawa siya. Grabe, ang dramatic. Bulong niya sa sarili. Tinupi niya uli at isiniksik sa bulsa. Hindi niya alam na iyon ang huling gabing tatawa siya ng ganon. Mainit ang gabi. Walang ingay, walang aso. Yung klase ng katahimikan na parang may nakapatong sa tenga mo. Binuksan niya ang bintana para pumasok ang hangin. Sa labas, puro dilim. Hindi yung normal na dilim na may ilaw sa malayo. Literal na walang ilaw, wala ring buwan. Habang nakatingin siya sa labas, may sumagi sa isip niya na himig. Isang simpleng tono. Hindi niya namalayang napalabas iyon sa labi niya. Isang mahinang sipol. Hindi malakas, hindi sinasadya. Pagkatapos ng 2 segundo, may sumagot. Mas mahaba ang tono. Mas mahaba ang hinga. Hindi mula sa loob ng bahay, hindi rin mula sa malayo. Parang nasa pagitan. Nanigas siya. Pinakinggan niya uli. Wala. Imagination, sabi niya sa sarili. Isinara niya ang bintana. Pero bago niya tuluyang maisara, may isa pang sipol. Mas malapit. Kinabukasan, halos wala siyang tulog. Namumutla siya habang nagwawalis sa labas nang lapitan siya ni Aling Teresa, ang matandang kapitbahay na kilala sa barangay bilang nakakaramdam. Hindi ito palangiti. Diretso kung tumingin. May narinig ka na ba? Tanong nito. Ha? Wala po. Hindi kumbinsido ang matanda. Kapag may sumagot sa sipol mo, huwag mo nang ulitin. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Paano niyo nalaman na lahat ng bagong lipat, sinusubok? Sinusubok ng ano? Hindi agad sumagot si Aling Teresa. Hindi sila makapasok kung hindi mo sila tatawagin. Hindi na siya natawa. Sinubukan niyang hindi mag-isip tungkol doon. Naka-earphone siya. Nanonood ng video, nilakasan ng volume. Pero sa pagitan ng tunog, may naririnig pa rin siyang mahina. Isang huni. Parang hangin na dumadaan sa tubo. Tinanggal niyang earphones. Tahimik. Pagkalipas ng ilang minuto,
May gumagapang na pakiramdam sa batok niya. Yung instinct na may nakatingin sa likod mo. Hindi siya agad lumingon. Dahan-dahan niyang ibinuka ang bibig niya. Walang sipol. Pero may tunog pa rin. At doon niya napagtanto, hindi na ito sumasagot. Nauna na. Nagsimula itong mangyari tuwing madaling araw. Gigising siya sa pakiramdam na may humihinga sa kwarto. Hindi malakas, hindi hingal. Isang mabagal na pagpasok at paglabas ng hangin. Sa una, inisip niya na baka sarili niyang paghinga. Hanggang sa isang gabi, sinubukan niyang pigilan ang hinga niya. Huminto siya. Tumahimik. Pero may paghinga pa rin. Hindi niya alam kung saan galing. Hindi niya alam kung ilan. Dahil hindi na siya mapakali, umakyat siya sa attic isang hapon. May mga kahon, lumang damit at isang notebook. Punit ang cover, may alikabok. Pagbukas niya, puro pangalan. May mga petsa sa gilid. Sa bawat pangalan, may maliit na marka. Sumipol. May ilan pang may dagdag na note. Narinig ang tugon. Ang huling entry ay 2 taon nang nakalipas. Pangalan ng tiyahin niya. Sa ilalim na to, hindi na bumalik. Simula noon, hindi na aksidente ang mga sipol. Naririnig niya ito kahit hindi siya gumagawa ng tunog. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng kama, minsan sa loob ng aparador. Isang gabi, malinaw niyang narinig ito sa likod ng pinto ng kwarto. 3 maikling sipol. Parang may sumusubok gumaya sa unang tono niya. Parang may nagpa-practice. Hindi niya binuksan ang pinto, pero may aninong dumaan sa ilalim. Hindi paa. Hindi rin hugis ng tao. Parang masyadong mahaba. Pagod na siya. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain ng maayos. Isang gabi, sinigawan niya ang dilim. Ano bang gusto niyo? Tahimik. Tapos, isang sabay-sabay na paghinga. Hindi malakas, pero malinaw na hindi iisa. At doon niya naramdaman ang pinakamalamig na hangin sa buhay niya. May dumikit sa tenga niya. Hindi balat, hindi hininga. Pero may presensya. At may bumulong. Hindi salita, kundi tono. Eksaktong tono ng unang sipol niya. Inulit ito. Dahan-dahan. Parang pinapaalala kung sino ang nagsimula. Simula noon, mas madalas na ang brownout sa bahay niya. Kahit maliwanag sa kapitbahay. Mas malamig ang sahig, mas mabagal ang oras. Napapansin niya minsan, hindi gumagalaw ang anino niya kasabay ng katawan niya. At tuwing mapapatingin siya sa salamin, may fraction ng segundo na parang may isa pang muka sa likod niya. Walang mata, walang detalye. Pero may bibig. Bahagyang nakabuka. Alam na niyang hindi ito titigil. Hindi siya makaalis. Tuwing susubukan niya mag-empake, may maririnig siyang sipol mula sa loob ng maleta. Hindi siya makatawag ng tulong. Nawawala ang signal kapag gabi. Sa huling gabi, hindi na siya nagbukas ng ilaw. Umupo siya sa kama. Tahimik at naghihintay. Walang sipol. 5 minuto, 10, 15, at saka isang mahinang sipol mula sa mismong likod niya.
Hindi siya lumingon, pero may malamig na hangin na dumikit sa leeg niya. At isang pakiramdam na may muka na halos nakadikit sa tenga niya. Isang sabay-sabay na paghinga ang pumuno sa kwarto. Marami. Napakarami. At sa unang pagkakataon, hindi sila sumagot. Sila ang nagpasimula. Isang kolektibong sipol ang umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Hindi galing sa labas. Hindi galing sa ilalim ng kama. Galing sa loob ng mga dingding, sa sahig, galing sa kisame, galing sa loob niya. Unti-unting nawala ng lakas ang hinga niya. Hindi siya hinawakan, hindi siya sinaktan. Parang may humihigop lang ng hangin sa paligid niya. Hanggang sa ang huling bagay na narinig niya, ang sarili niyang tono. Pero hindi na siya ang gumagawa. Kinabukasan, nakabukas ang bintana, maayos ang kama, walang bakas ng gulo, walang iniwang gamit na parang nagmamadaling umalis. Wala si Liza. Sa mesa, may nakapatong na maliit na papel. Parehong sulat kamay. Huwag kang sasagot kapag may sumipol. Ngayon, sa San Vicente, may bagong napapansin ang mga tao. May mga gabing walang hangin, pero may naririnig na mahina. Pamilyar na sipol sa may tulay. Minsan, isa lang. Minsan, may kasunod. At kapag napasipol ka ng hindi sinasadya, huwag kang magugulat kung ang unang tutugon ay eksaktong tono ng sarili mong hininga.